Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. DPWH makikipag-ugnayan sa AMLAC para sa pag-freeze ng assets ng flood control suspects. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Makikipag-ugnayan na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Anti-Money Laundering Commission o AMLAC para talakayin ang posibleng pag-freeze at pagkumpiska ng mga ari-arian ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Sa panayam ng DZRH kay DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi nitong sinimulan na nila ang pagkakaso nitong nakaraang linggo na aabot na sa 25 katao, kabilang na si Sara Diskaya. Tayo na po tayo ng kauna-unahang kaso last week sa Ombudsman. 25 po na katao ang pinahigan natin, kasama na yung 20 opisyal at mga empleyado ng DPWH at 5 kontratista, no? Kasama na si Sara Diskaya, yung may-ari po ng SIM, yung si Sally Santos at pati na rin yung sa Wawaw Builders. No? Iginit ni Dizon na hindi sapat na makulong lamang ang mga sangkot na ito, bagkus dapat ding maibalik sa taong bayan ang mga nakaw na pondong mula sa kaban ng bayan. Hindi po sapat yung tanggalin sa pwesto, hindi sapat yung kasuhan, ipakulong. Ang kailangan din po natin dito is maibalik po ang pera ng mga kababayan natin. Lahat po ng mga sasakyan, lahat po ng mga pera, lahat po ng mga bahay, pera po ng taong bayan yan at kailangan po mabawi yan. Ayon kay Dizon, ngayong araw ay nakatakda itong personal na magtungo sa AMLAC para mag-request ng asset freeze order. Sakali namang mapatunayan na talagang nakaw ang naturang mga ari-arian ng mga sangkot, kailangan na itong i-force freeze at kumpiskahin. Hihingi rin niya ng clarification si Dizon sa AMLAC dahil base umano sa kanilang legal experts ay hindi na kailangan ng petisyon o kaso para umaksyon ang komisyon. Napakatibay po ng batas natin na halimbawa po, meron na pong lumabas sa Senate, Blue Ribbon investigation. Kahit wala pa pong petisyon, pwede na pong umaksyon ng AMLAC. Yun po ang ika-clarify natin at idudulog natin sa AMLAC mamayang hapon. Samantala, tiniyak ng kalihim na hindi sila titigil sa pag-file ng kaso sa Ombudsman upang mapanagot ang lahat ng sangkot sa maanomalyang flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, LRT2, nagpatupad ng limitadong biyahe matapos madiskaril ang isang tren. Nadiskaril ang isang tren ng LRT2 habang papasok sa Santolan Station. Ayon sa Department of Transportation, naganap ang insidente dakong alas 10:30 ng gabi nitong Lunes. Base sa investigasyon ng mga otoridad, ay nawala sa riles ang unahang gulong ng tren at tumama naman sa kanto ng platform ang kaliwang harapang bahagi nito dahil sa insidente, ay naging limitado na lamang biyahe ng LRT2. Sa iba pang balita, panibagong taas presyo ng mga produktong langis, ipinatupad ngayong araw. Magkasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng pagtaas ng kanilang produktong petrolyo. Nitong alas 6 ng umaga, nang ipinatupad ang 10 centavos na pagtaas na magkahiwalay sa kada litro ng gasolina at kerosene, mayroon namang 50 centavos na pagtaas sa kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, na ang dahilan ng nasabing panibagong taas presyo ay ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine kasama na rin dito ang epekto ng taripa, na ipinatupad ng US sa iba't ibang mga bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.